Breaking news mga kabayan, Estados Unidos bobombahin ang Iran. Digmaan sa pagitan ng Islamic Republic of Iran at ng Amerika, magsisimula na nga ba? Mga barkong pangdigma at iba pang military assets ng Estados Unidos inilapit na sa kanilang kalaban. Samantala, Japan, Pilipinas at Estados Unidos may panibago na namang hakbang para i-counter ang galaw ng China sa West Philippine Sea at sa kabuuan ng Indo-Pacific region. Sa kabila nito mga kabayan, ang China hindi pa rin nagpapatinag at nagbigay pa nga ng matinding banta laban sa Pilipinas. Yan at iba pang mga detalye ang ating tatalakayin sa video na ito. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Ito na nga mga kabayan, lumabas ang mga balita hinggil sa paggalaw ng US sa kanilang mga military assets at inilapit na nga nila ito sa lugar kung saan madali silang makakapagsagawa ng mga pag-atake sa bansang Iran. Hindi naman ito nagustuhan ng Islamic Republic at agad ding nagbigay ng banta laban sa Amerika. Sinabi ni Iranian Parliament Speaker Mohammad Bakir Kalibaf na kung sakaling malalagay raw sa alanganin ang Iran, sisiguruhin daw nila na ang Amerika at maging ang mga kaalyado nito ay hindi makakaligtas sa kanilang paghihiganti. Ang pahayag na ito ng Iran ay malinaw na banta di umano sa puwersa ng Amerika na nakabase sa Iraq, Syria at iba pang mga bahagi ng Middle East. Bukod nga rito mga kabayan, nilinaw rin ng Islamic Republic na hindi sila makikipagnegosasyon sa Amerika, partikular na nga sa kagustuhan ni US President Donald Trump na mapag-usapan ang nuclear capability ng Iran. Matatandaan mga kabayan na kamakailan lamang ay pumutok ang balita na inilapit na nga ng Estados Unidos sa Iran ang hindi bababa sa 4 na stealth B-2 bomber, mga C-17 transport aircraft at mga KC-135 refueling tanker at i-deploy nga ito sa Diego Garcia Island sa bahagi ng Indian Ocean. Sa ngayon, mas lalo pang tumataas ang tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika, lalo pang at sinabi ni Trump na handa nga itong gumamit ng maximum pressure laban sa Tehran hinggil pa rin sa usapin ng nuclear program nito. Kabilang na nga rito ang patuloy na pag-atake ng US sa Iranian-supported group na Houthi. Ayon naman sa ulat ng Reuters ay nakahanda si US President Donald Trump na bombahin ang Iran kung kinakailangan kung hindi raw ito sasang-ayon na magkaroon sila ng nuclear deal. Bukod nga rito mga kabayan, nagbanta rin ang Washington sa Tehran ng secondary tariff. Ang babala na ito ni Trump ay sinabi niya sa isang telephone interview sa NBC noong linggo, March 30, 2025. Ito na nga ikalawang pagbabanta na sinabi ni Trump. Una nga rito ay nang sinabi ng US President na handa ito sa military action laban sa Iran kung itutuloy ng Iranian-supported group na Houthi ang kanilang mga ginagawang pag-atake. Ayon pa nga kay Donald Trump, anuman daw aksyon na gawin ng militanteng grupo ay may tuturing na direktang pag-atake na manggagaling sa Iran. Samantala, habang mas umiinit naman ang sitwasyon sa pagitan ng Islamic Republic at ng Estados Unidos, tumataas din ang tensyon sa Indo-Pacific region. Inanunsyo ni US Defense Secretary Pete Hegseth na ang Japan ay isa nga sa pinaka-importanteng kaalyado para ma-counter nila ang China sa plano nga nitong pag-atake sa Taiwan. Inanunsyo ni Hegseth ang plano ng Estados Unidos na mas palakasin pa nga ang puwersa ng US military sa Japan para masigurong mapipigilan nila ang Chinese aggression sa bahagi ng Indo-Pacific region. Kabilang nga sa mga napag-usapan ng US at Japanese military ay ang pagpapabilis ng produksyon ng AMRAAM air-to-air missile system at maging ang paggawa ng SM-6 surface-to-air defense missile para masolusyonan ang kakapusan sa ammunition ng Japanese military. Sa kasalukuyan mga kabayan ay mayroong 50,000 US military personnel at mga esquadron ng fighter jet na nakaistasyon sa Okinawa malapit sa eastern part ng Taiwan. Sa plano nga itong pagpapalakas ng US at Japan,
Inaasang mas madadagdagan pa nga ang bilang ng US forces dito para maisakatuparan ang kanilang misyon na pigilin ang ambisyon ng China na mag-ari-arian sa buong Indo-Pacific region. Bukod nga rito, noong March 29, nagpadala pa nga ng F-16V jet fighter ang Estados Unidos sa Taiwan para mas palakasin naman ang military presence ng Amerika sa lugar na ito, matapos nga ang tuloy-tuloy na mga air incursions na ginagawa ng China sa loob mismo ng Taiwanese territories. Bukod nga sa pagpapalakas sa mga bansang Japan at Taiwan, tuloy-tuloy din ang ginagawang military drills ng Estados Unidos kasama ang Pilipinas. Kasama ng Armed Forces of the Philippines ang mga naval unit ng Japan at Amerika sa pagsasagawa nga nito ng mga panibagong multilateral maritime cooperative activities sa bahagi ng West Philippine Sea. Ang aktibidad na ito ay naglalayong mas paigtingin pa nga ang interoperability ng bawat bansa at upang mas palakasin pa ang kakayahan ng ating bansa lalo na nga sa usapin ng territorial defense. Nakilahok sa maritime exercises na ito ang guided missile frigate na BRP Jose Rizal FF-150, isang AW-109 helicopter, isang C-90 aircraft at mga search and rescue assets ng Philippine Air Force. I-deploy naman ng Japan ang multi-mission frigate na JS Noshiro FFM-3. Kasama rin dito mga kabayan ng maritime helicopter SH-60K, habang nagpadala naman ng Amerika ng guided missile destroyer DDG Shoup, multilateral helicopter MH-60R at ang maritime patrol aircraft na P-8A Poseidon. Sa muling pagsasama-sama ng tatlong bansang ito sa West Philippine Sea, ipinapakita ng alyansa na determinado sila para mapanatiling bukas at ligtas ang Indo-Pacific region. Hindi naman nagpatalo ang China dahil makalipas lamang ang isang araw matapos nga ang nasabing joint maritime exercises ng Japan, US at Pilipinas, agad itong nagsagawa ng sarili nilang maritime patrol sa West Philippine Sea. Sinabi ng spokesman ng Southern Theater Command ng People's Liberation Army na tuloy-tuloy pa rin ang Pilipinas sa pakikipag-ugnayan sa ibang mga bansa para magsagawa daw ng illegal na mga aksyon sa rehiyon na nakakapagpagulo lamang daw sa sitwasyon. Agad ding nag-issue ng warning ang Chinese Ministry of National Defense na dapat ay tigilan na raw ng Pilipinas ang mga provokasyon at ang mga aksyon na maaari lamang daw maawi sa pagtaas pa ng tensyon sa bahagi ng South China Sea. Mananatili rin daw sa high alert status ang kanilang puwersa para masiguro ang soberanya at seguridad ng kanilang mga teritoryo na pilit daw inaagaw ng Pilipinas. Gayunpaman, ang warning o ang banta na ito ng China ay tila ba pagpapakita lamang na natatakot na nga ito sa mga aksyon na ginagawa ng ating bansa. Bukod kasi sa mga barko ng Pilipinas, mas napapadalas na nga ang pagpapatrolya ng malalakas na mga bansa sa WPS, kabilang na nga riyan ang Estados Unidos, Japan at Australia. Ayon sa mga analyst, posibleng nakikita ng China ang alyansa na ito na direktang paghamon sa kanilang territorial claims sa kabuuan ng South China Sea, kabilang na nga ang illegal na pag-angkin nito sa West Philippine Sea. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Royzy at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.